Good morning po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Kumusta po sila? And always po keep the maximum tolerance and palagi po tayo dapat mag-endorse ng tama doon sa ating kapalitan, especially po sa mga outgoing, ganun din po sa incoming. Receive po natin ang maisan. Always reminders po. Okay po, yung topic po natin ngayon is about po doon sa paano ba natin mapapanatili yung maging maayos ang ating detachment, ano yung dapat natin gawin, especially po ito sa mga officers na humahawak ng mga detachment. Ano yung mga dapat natin gawin sa mga area ninyo. So, ito po yung aking tip lang na at least siguro po para makatulong is about po doon sa officers create your own version to facilitate your detachment. Officers create your own version to facilitate your detachment. So, ano po ba yung own version? Kasi po sa detachment natin, hindi tayo pwedeng mag-copy-paste sa lahat na lang ng gagawin natin kung saan tayo nang galing dati. Siyempre, mga officer po, paiba-iba yan ang detachment na hinahawakan. Ngayon, sa detachment po na ating hahawakan, tingnan natin ano ba yung pwede natin gawin. Kasi, hindi lahat naman na ibibigay sa mga training na pinag-aatinan natin yan eh. Diba? Sa mga binibigay ng mga superior natin, ng ating mga inspector, ng ating sa operation, ang tingnan ng mga officer, ano yung pwede mong gawin dyan sa area mo. So, ibig sabihin ng create your own version. Ito yung mga scenario na pwede mong gawin doon sa detachment po para mapanatiling maayos. So, paano yun? Kasi ang bola po talaga sa detachment is nasa officer po yan. Ikaw kasi nakakaalam ng operation dyan. Ano yung pwedeng maging magandang gawin? Hindi po pwedeng gayahin yun sa iba kasi kanya-kanya naman ang detachment. Halimbawa, warehouse, iba yung gagawin mong pamamaraan dyan. High-rise building, commercial, iba din. Condominium, residential, iba rin. So, titingnan po natin or sa mga townhouse, iba din po yan. So, kung saan ka naka-assign, aralin mo. Ano yung pwede mong gawin na sa iyo na alam mong magbe-benefits talaga is yung detachment mo. Kasi ang aim natin mga officer dito, hindi lang para pansarili. Tandaan, tanggalin po natin yung personal interest. Ang personal interest lang dapat na naandyan sa ating mga officer is para sa pamilya natin, sa pag-grow ng career natin. Hindi yung gusto mo lang magkaroon pa ng another income dahil nasa maling parang wag po gano'n. Ano po? So, ano yung version na yun? So, may tip ako. Eto, syempre, number 1, dapat lagi tayong meron daily guard mounting. Sabihin daily, araw-araw, day shift, night shift, kung ilang shift ang area ninyo. Kung 8 hours lang yan, hanggang 3 shift, di dapat every shift yan, meron kang guard mounting. Diba? Kung 2 shift, dapat din. So, dapat daily, araw-araw. Hindi po pwede sa iba kasi Monday lang ang guard mounting, tapos Lunes lang, wala na. Or every weekend lang. Hindi, dapat daily. Siyempre, araw-araw po natin gagawin ang daily guard mounting. Ano yung nasa daily guard mounting? Dapat, meron din tayong alam ano ba yung ilalagay natin dyan sa daily guard mounting natin. Dapat meron tayong procedure. Hindi po pwede dapat mawala yun. Una, syempre, sa nakapasok sa guard mounting is prayer, number 1. Mahalaga po talaga ang pag-pray. Diba? Kahit anong sekta man tayo, anumang relihiyon tayo napapaloob, isa lang naman ang ating isa lang ang ating pinaniniwalaan. Kanya-kanya lang naman kasi yan. Kung ano yung mga paniniwala. So, iisa lang. So, you have to pray. Diba? So, dapat ang mag-pray dyan, tatawag tayo sa ating mga guard. Okay, sa harap para at least you have to pray. Isa rin yung para masanay sila sa yung paano sila humarap sa crowd. Isa sa titrain na natin sila kasi ang kakaharapin nila is mga tao tapos mahiyain ang guard natin so walang mangyayari, di ba? Ang tintiin natin. Okay, so pag nag-pray na, okay, pagkayari ng prayer, so minsan din naman officer din magpe-pray. Di ba dapat isa puso natin ang prayer? So next natin is yung new task from the management. Ano ba yung mga tagubili ng management na bago? So, i-endorse natin. Cascade natin sa kanila. Ito yung bago, ito yung mga rules, ito yung may ganito, ito yung mag-move out. So, sa mga pondo kayo, ito yung mga incoming, ito yung mga gate pass, ganyan, ganito, ito yung mga bilin. So, i-remind natin yan. So, dapat alam naman lahat nila. Next is dissemination ng post. I-disseminate natin ano yung post nila, ikaw dito, ganyan, ganyan, ganito. So, siyempre, dapat alam din nila kung saan post sila. Okay, so after that is checking ng uniform. Check tayo ng uniform and paraphernalia from head to foot. Check natin. Baka mamaya medyo may maling lagay ng paraphernalia dyan, hindi maayos. Diba? Baka mamaya naamoy mo, amoy chiko yan, o may alak, yung natin padyutihin. Kasama po yun.
na chine-check natin yung physically fit ba sila. Baka mamaya masama ang pakiramdam niya, pumilit lang na pumasok. So tingnan din natin during the guard mounting. So dapat ang officer din mapagmantyag sa tao niya. Hindi lang doon sa mga uniform or what, dapat tingnan mo physically fit ba itong mag-duty. In a discreet manner. Siyempre, kailangan medyo pinapansin natin yan. Okay? So after that, reminders. Magre-remind tayo ano yung mga naging problema natin before na huwag nang maulit, kahapon, ano yung nangyaring mga dapat maiiwasan na natin during our duties. Yan. Huwag lagi pagalit ang mga officer, huwag lagi panay sa kanila. Dapat ano ba yung naging problema? Make a solution. Sa guard mounting, dapat isipin natin, isang pamilya tayo. We are a team na kinakailangan meron tayong endorsement ng maayos. Kung napagsasabihin natin sila naman, hindi mo dapat gagawin yan. At huwag tayong nagpipinpoint ng tao. Kailangan ang tao natin, isipin natin, may mga damdamin din yan. Ayaw napapahiya. Ano natin na, hindi po pwede yung ganito ha, kasi may nangyari. Huwag tayong magbabanggit ng name during guard mounting nang wala namang na-open, di ba? So, ganun dapat tayo mga officer bilang mga magulang nila. So, next po nun, yung mga reminders and then concern, suggestion, clarification, and recommendation. Meron ba kayong concern? Meron ba kayong suggestion? Meron ba kayong recommendation? May clarification ba? So, dapat yung word na yan lagi natin sinasabi para kung may suggestion sila, mag-suggest. Baka maganda at least makakatulong sa detachment natin. Di ba, kukuha tayo ng mga ideas sa kanila, sa mga tao natin kasi sila yung naka-expose sa mga area of responsibility. And dahil tayong officer, nakasyado. Pag nakita mo siya, dapat ganito, okay, di mas maganda. Di ba? So, isipin natin, ito tayo, gagawa talaga tayo ng mga mga procedure para maging maayos yung detachment natin. So after that, may din yung daily guard mounting. Ito na, susunod is create a program para higit na maging maayos yung detachment. Ano yung program na to? Ito yung mga gagawin nating another task dun sa mga tao natin. Sa mga guard on duty lang ito. Ano po? Okay, bago pala tayo muna pumunta doon sa creator ng program, meron pa pala akong nakalimutan isa doon sa guard mounting. After ng guard mounting, di naman mabilis lang naman yan ng mag-aral tayo. Tanungin natin sila sa mga 11 general orders, memorize ng security guard script, ganyan. Or mag-play, kasi ako minsan nag-play ako sa mga namin na about sa guard mounting. Dalawang team yan, hinahati ko yung mga guard sa dalawang team, and then may bubunuta kasi pag sinasabi ko, sabi siya, pinapahirapan kami sa ibang dali-dali ng tanong. Siyempre, para magkakaroon ng bias. So, I create na meron na isang bowl and then maglalagay ako ng mga question, bubunot sila. Kung ano yung nabunot nila, sasabihin yun. Halimbawa, nagbunot nila is may security guard script, may memorize nila yon. Okay? Pag hindi na memorize, pwedeng steal ng kabilang team. Pag na-memorize nila, one step forward hanggang meron kaming finish line. So pagka nagkanon, maraming question yon, o sino makauna sa finish line, may matatanggap sila na, halimbawa, yung natalo, sila yung magpapakape, ganyan. Yan ang mga namin papamerienda, ganyan. So, at least, namomotivate sila na nag-i-enjoy pa. So, ganun gawa tayo noon. And then, after that, syempre, dagdagan natin ng financial tip na paano tayo mag-ipon, paano kayo makatulong makapag-invest, how to help your family na hindi habang buhay ganyan, hindi lagi kayong gipit, panaysan lang ng ATM, utang dito, utang doon. So, turuan natin. Yung mga tips, sasabihin kasi ng iba, hindi na parte ng trabaho na kupo. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba? To earn money, to save money, para sa future, tapos di mo tuturuan mo mag-ipon yan. Ano lang, kung gusto nila, sige, di ba? Ganon, kaya nga ako, sa mga vlog ko, meron ako about sa financial, sa security, nagkikreate na rin po ako, kasi gusto ko po makatulong talaga sa inyo na paano kayo makakapag-ipon para pag tanda natin, pag retiro natin bilang mga security, meron tayong another source of income, hindi asa sa SS na kulang pa talaga yan, di ba? Ang sarap kasi mabuhay ng marami kang pera. Hindi masama ang pera, tandaan nyo, ang masama, paano mo ginagamit ang pera? Paano mo kinukuha yung pera? Baka nagdadaya ka or what. Pero pag naman ay plenty of money na talaga naman nanggaling sa kaputian, and then enjoy, that's God's gift. Diba? Okay. So after that, yung create yung program, paano po yun? Gagawa kayo ng mga tasks. Halimbawa, sa mga roving natin, siyempre, para secure na pag-ikot niyan, ilang ikot, halimbawa, dapat sa isang ikot, sa isang 12 hours, meron kang 5 ikot kung roving ka. So, dapat yung 5, masustain mo yan. Unless, case-to-case basis, meron talagang nangyari na hindi natapos, wala namang problema yon. So, kinakailangan lang po talaga is masustain ng maayos. So, paano yun? Mag-sign. Okay, unang ikot, perma. Pangalawa, perma hanggang pang-5. Kung 5 o ilang ikot. Ano yung purpose doon? Para ma-maintain din na talagang ginagawa natin yung tama at merong magsusupport sa atin just in case na magka-problema. Bawan sa CCTV operator, isa yung magsasign kasi nakikita kayo. Pag pinirma, sabi nakaikot
ka. Hindi yung para silipan ng butas, ganito. Alisin po natin yun. Ang aim dito is maprotektahan din po tayo mga nag-roofing na talagang umiikot ka. Nangyari lang yun kasi wala ka na doon sa area. Hindi naman stay put, kaya nga roofing, umiikot. Di po ba? Ganon din sa mga fixed post. Ano ba sa fixed post naman? Siyempre, lalo sa gabi, stagnant yan, nandyan, inaanto. Hindi magperma-perma sila. Punta sila dun sa isang area. Halimbawa, sa CCTV room, kada post, pupunta sign every 30 minutes, balik, ikot ulit. Gano'n, kung ilang post na fixed post yan, gano'n. Para nami-maintain na hindi sila napapaligid. So, yung mga ganong idea, baka pwede po sa inyo. Yung tip ko lang po, ano, na ginagawa ko naman po yan. Hindi para pahirapan ng guard, para masustain na hindi sila mamaya manakawan ng baril yan o what, mapalo yan, sagutin natin officer yan, ano po. So, pwede rin yung mga picture yan, picture kayo every 1 hour, ganyan, o ganito, ganyan. So, pwede po, gawa po tayo ng paraan kung ano po pwede. Okay, last po natin is number 3 is weekly activity. Diba? Sa mga weekend, halimbawa, Sabado or Linggo, may mga jogging kayo, exercise, yan. Kunyari, high-rise yan, pwede kayo maglakad sa fire exit from 50 kami kasi from fire exit kami 51st floor down to basement 7, vice versa yan, and basement 7 going to 51st floor. Ito yung preparation for the emergency response natin. Siyempre, high rise hanggang 54th floor yung building nyo, tapos hindi ka makaakyat, dalawang palapag lang, hindi mo na kaya, paano kung magkare-rescue? Hindi naman sa pilitan, unti-unti. Pag hindi kaya, pwede naman mag-elevator, you can use elevator, diba? So yun po, kaya kailangan po dapat kasama po sa mga activities natin yan. Okay, so after that, meron na kayong exercise, jogging, mga akit sa fire exit or what, kung ano yung pwede sa inyo. Kung hindi naman building yan, warehouse, ikot kayo sa area ninyo para pagpapawis ng yung cardiovascular system natin, talagang maging ano yan, yung endurance natin. So, kailangan po natin yun para ma-maintain natin yung physically fit ng ating mga tao. Hindi naglalakihan na yung mga tiyan. Huwag naman po, baka pagtakbo niyan, tayo pang i-rescue mga guard. Huwag naman po sana. So, next natin, last doon sa ating activities, yung mga budol pahay. Meron kayong sharing, kakinan tayo, luto kayo ng gulay or what. Para naman andun yung good camaraderie. Para ma-maintain yung team as a detachment na maging maayos. So, yun lang po. So, ito po yung mga tip natin na pwede po makatulong sa ating mga officer. I hope po may natutunan po tayo. And salamat po sa patuloy po na pag-follow sa ating mga followers and mga question, mga queries. Message lang po kayo. Sasagutin ko po yung mga queries ninyo. Salamat and have a blessed day po sa ating lahat.